Mahalaga po ang unang linggo ng taon. Dahil ang unang linggo ng taon, sa konsepto po ng mga Pilipino, pampaswerte daw ho ito. Kung ano daw ang sisimulan mo sa unang linggo o unang araw ng taon, ay nakabase daw ho dito kung ano ang magiging dulo o kahinatnan sa dulo ng taon na ito. Medyo tama po, pero hindi po tayo naniniwala sa swerte. Ang pinaniniwalaan po natin na mabuti si Lord, tapat siya sa kanyang mga pangako, and of course, sasamahan po natin ng disiplina at gawa. Kaya sa taong ito, gusto ko pong batiin kayo ng Happy New Year. Alam niyo po, pagka New Year, excited po tayo. We are always ready, expectant. Sinasabi natin, ano kayang dala nito sa buhay ko? Ano kaya ang blessing opportunities na bubuksan ni Lord sa ating mga buhay? Bakit normal sa tao, sa Pilipino, na umasa ng bago pag bagong taon? Siyempre po kasi New Year eh. Kaya pag New Year po, dapat bago daw po ang lahat. Subalit mga kapatid, New Year doesn't guarantee a new you. Ang bagong taon ay hindi po nagbibigay garantiya na magbabago ang buhay mo unless you make a decision to change you. So, hindi porket nagpalit yung taon, magbabago na po ang buhay natin kaagad-agad. Hindi po. Nagpalit lang po yung taon, pero magpapalit din po at magbabago ang buhay natin kung magbabago po tayo at gagawa tayo ng decision making. Kumbaga, meron po tayong kasabihan dito po sa church. Nakalagay yan dyan sa ating outline. Nothing changes if nothing changes. Parang redundant po siya. Ano sabihin ng redundant? Parang inulit lang. Hindi po. Tatagalogin ko po. Walang magbabago kung walang nagbago. Tama? Walang magbabago kung walang nagbago. Sa Tagalog, pwedeng magpalit ang taon, pero pareho pa rin ang buhay natin. Bakit po? Walang nagbago eh. Now, meron pong maraming paraan para buksan ng taon sa isang pastor, sa kanyang sermon. Merong TED Talk na tinatawag, parang easy lang, nakaupo, pakape-kape, relax lang po yung audience or congregation. Meron din pong isusugarcoat yung prosperity gospel. Yung po bang babanatan ka ng mga positibo, mga pangako ni Lord, na kung minsan po yung ibang mga pangako out of context, ikaw naman, high na high ka, wow, grabe, blessing. Ang ganda umattend ng church. Bakit? Pinagpala ko ng salita ng Panginoon. Kailan pagbaba mo, hindi mo alam paano i-apply. Anong gagawin ko? Napa-amen lang ako, napasigaw lang ako. Meron din naman mga tinatawag na shotgun approach. Ano ba yung sabihin ng shotgun approach? Magpipreach yung pastor ng isang lesson, kung sino po ang tamaan, kung sino po mabago, bahala po siya. Pero na-realize ko po, the best way to share the word this year is the sniper approach. Alam niyo po ang sniper? Ang tinitira po ng sniper, yung sensitibong bahagi ng katawan ng tao. The sniper will wait patiently, probably hours, kung minsan po days, nakacamouflage po siya, inaabangan po niya yung pinaka-leader po na kanyang target, at meron pong dalawang bahagi po sa katawan ng target na gusto niyang patamaan. Yung puso at yung isip. Yung puso saka yung ulo. Bakit? Sabagat pag ito po ang tinamaan ng kanyang rifle, ng kanyang baril, tumbaho kagad ito. So na-realize ko, the best way to open up our new year is to use the sniper approach. Tatamaan ang puso mo, higit sa lahat, babaguhin din ang isip mo. Amen? Pag shotgun kasi, pwedeng di katamaan eh. Pwedeng nasagi ka lang, pwedeng natamaan ka lang sa gilid, pero walang nangyari. Pero pag sniper approach, alam mo talaga, tamang-tama. Talagang parang ikaw talagang binagsakan, pero sigurado po may mababago. Amen? Nag-agree po ba tayo doon, mga kapatid? Now, I realize that last year and this year is connected. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, connected. Alam nyo po ba, hindi porket nagbago yung taon, disconnected ka na sa last year. In fact, yung taon na to, yung measuring gauge or measuring rod, ito yung reflection ng ginawa natin last year. So life is connected. Let me tell you, bakit ko sinabing life is connected? Kasi po nung nagpalit yung taon, bago po magpalit yung taon, may natanggap akong text na notification sa cellphone ko. Alam niyo po, sabi po ng notification, we inform you that you have neglected, you have
failed to pay, kasi meron pa akong nakaligtaang bayarin sa isang card na hindi ko po napansin talaga. Tapos ang sabi niya, we wish to inform you that you have neglected to pay this bill, this amount. Sabi ko, okay. Tapos sabi niya, please be informed that next year, January 1, we will charge you this same bill with an added interest or penalty. Sabi ko, grabe naman tong card na to. Magpapalit lang yung taon, pinaalalahanan pa ako, pero hindi lamang po yon, pinaalalahanan niya ako, magbabago yung taon, pero yung nakaligtaan mo last year, hindi magbabago yon. Yung utang mo, babayaran mo pa rin yon. At hindi mo lang siya babayaran, dahil nakaligtaan mo siya, may fine. May fine. In other words, mga kapatid, let me use this illustration. Life is connected anumang taon ang magbago o magpalit sa buhay po natin. Hindi porket nagpalit yung taon, nagtatalon po tayo, nagpaputok po tayo, nag-fireworks po tayo, of course lahat po yon, mahalaga po yon. But it doesn't change the reality that life is connected. Will your life be better this year? I don't know. Hindi ko po alam kung magiging mabuti ang buhay mo ngayong taon na to, you decide. And it is connected to your last year. It is connected to your last year. In other words, mga kapatid, new year, new bills. Sabi ko, pambihira to, no? New year, new bills. Nadagdagan pa yung bills ko. Doble pa po. Alam niyo po ba, na ang pangalang January o yung term na January, it came from the Roman god mythology na ang pangalan po ay si Janus. Nakita niyo po ba yung picture dito, no? Pag sinearch mo po ito sa Wikipedia o sa dictionary, ang January galing po sa isang Diyos-Diyosan ng mga Romano na ang pangalan po ay si Janus. Sino po si Janus, Pastor? Si Janus po ay isang Diyos-Diyosang kinikilala nila. Of course, dahil mythology, alamat lang po ito. Hindi ho totoo. Pero naniniwala sila na si Janus ay isang Diyos-Diyosang may dalawang mukha. Yung unang mukha nakatingin sa likuran, yung pangalawang mukha nakatingin sa panghinaharap. Na para bagang nagsasabi, balikan mo at magbalik tanaw ka sa nagdaang taon, nagdaang buwan, kasi hindi yan pwedeng kalimutan. Susundan ka niyan kahit ayaw mong sundan ka. Pero wag muling kakalimutan na tingnan din ang panghinaharap, matuto ka sa nakaraan, at pagbutihin mo ang paparating na kinabukasan. You know what? Sa tingin ko po, ganyan po ang dapat natin gawin ngayong taon na to. Magbalik tanaw po tayo sa mga choices, sa mga pagpiling ginawa po natin, sa mga tamang desisyon na ginawa natin, sa mga pananampalatayang pinagsimikapan nating panampalatayahan, sa mga panalangin po na ating pinagtiisan. Palagay ko po dapat natin gawin yon. Subalit, matuto din po tayo sa kung anong mga mali na pinagagawa po natin last year upang matiyak po natin na magkaroon talaga ng pagbabago ang taong 2022. Alam niyo po ba na ang sasakyan, kahit po yung motor, no, merong side mirror saka rear view mirror. Alam niyo po kung bakit? Because you can never reach your destination unless you learn to look at your side mirror or rear view mirror. Maraming mga tao, akala nila, it's a fairy tale assumption na pag nagtapos yung taon, totally wala na yan. Flash na yan, Pastor. Hindi po eh. Hahabulin ka ng utang mo. Hahabulin ka ng mga kagalit mo. Hahabulin ka ng mga taong nakatampuhan mo. Hahabulin ka ng nakaraan mo. Not unless you make a decision to fix it or to face it. So, na-realize ko, kailangan pala na magkaroon po tayo ng kakayahan na magbalik tanaw sa nakaraan at tingnan ang ating panghinaharap. Alam niyo po ba mga kapatid, that you and I can predict our future. Hindi mo na kailangan po pumunta kay Madam Auring, wala na nga pala si Madam Auring, no? Hindi mo na kailangan magpahula sa baraha. Ikaw at ako may kakayahang magbasa ng ating kapalaran at ng ating kinabukasan. At hindi lamang po iyon. Lahat ng tao gusto pong basahin at alamin kung ano ang dala ng bukas para sa kanyang buhay. Well, ang reality po, ito pong sinasabi ko sa inyong special power na to, that we can predict our future, we can know what lies
about the future is this, no? Almost every year, almost every setback, almost every failure, almost every mess and every regrets, we were so close to predicting our future. Sa tuwing nagkakamali po tayo taon-taon, sa tuwing may nagagawa tayong maling desisyon, sa tuwing may napapasukan tayong maling samahan o relasyon, alam mo bang, palagi kang pinapaalalahanan ni Lord, sabi ko na sa iyo alam mo nang paparating yan We were so close to predicting our future. Now, Pastor, paano mo nasabi na may kakayahan tayong malaman kung ano yung posibleng mangyari o kahinatnan ng buhay po natin? Kasi po sa tuwing nagkakamali tayo at may pinapasok tayong maling transaksyon, ganito ang sinasabi natin. We always say, I should have seen this coming. Madalas nating sabihin, ano po ba, Pastor, ang Tagalog na ito? Sabi ko na nga ba Nakita ko na to Alam kong mangyayari ito Nakita mo na? Kaya mong basahin ang iyong kinabukasan. Kaya lang, nabasa mo siya nung nangyari na. Right? Sino dito nakapagsabi na minsan ng ganito? I should have seen it. Sabi ko na nga ba Alam ko manloloko siya Too good to be true Ba't ba ako nag-invest pa doon? Ba't ba ako nag-send ng GCash? Biruin mo sapatos, ang ganda-ganda, Jordan 1, Yeezy, Adidas, tapos ang presyo 1.5 lang. Tapos binanatan ko naman, binayaran ko, naghulog ako ng down. Totoo daw siya, in-screenshot ko. Pagkatapos, nag-chat ako, hindi ko na siya ma-reach. I should have seen this coming. Alam mo na Tama? Now, sa sapatos lang po yun, sa gamit lang po yun. How about sa ating mga relationship? How about sa ating spiritual at financial na buhay? Nakita mo na ito, alam mo nang mangyayari ito, sinabi mo na sa sarili mo, mag-ingat ka self, baka maloko ka. Kaya lang, bakit nagpaloko ka pa rin? Sabi mo nga sa katabi po, you should have seen this coming. Ready, go. You should have. Okay, alam nyo, ano nakakatawa ito? Hindi ka lang magaling manghula sa sarili mo. Kaya lang nga, ang pangit lang, nahuhulaan mo at nakikita mo, napapatunayan mo yung hula mo sa sarili mo, pag dulo na at pangit na, ginagamit mo rin to sa ibang tao. Pagdating sa ibang tao, mas magaling ka. Bakit? Nakikita mo yung kahinatan nila at wina-warningan mo pa sila. Hindi nga lang sa'yo. Di ba, doon tayo magaling, di ba? Pag sa iba, sinasabi mo, alam mo, kapatid, alam mo, sister, alam mo, brother, Huwag maluloko ka. At pag nangyari na po yung kinakatakutan natin at pinangangambahan natin, anong madalas natin sabihin sa mga kaibigan natin? You should have seen this coming. Sabi ko na sa'yo lulukuhin ka, sasaktan ka lang, paiiyakin ka na niya. Pogi nga kaya pangit ang puso. Sabi ko sa'yo kaya lang mga kapatid, here's our problem. When it comes to our future, we are the last person to predict our own future. And it's a mystery to us, but it's been an obvious thing to other people. Pagdating sa iba, mahusay ho tayong mamili, mahusay ho tayong mag-predict, mahusay tayong manghula. Pero pagdating sa sarili po natin kahihinatnan, tayo ang pinakahuling tao na nakakakita nito para bigyan ng babala ang sarili po natin. Sino po nag-agree po sa akin dito? Now, bakit ganito ho tayo mag-isip? Sometimes nakikita po natin, sa totoo lang po, nakikita naman talaga natin, halimbawa yung paggasta, yung hindi pagdalo, yung compromise, paminsan-minsan, bisyo, gagawa ng mali. Sometimes, nakikita po natin, but we really don't look or pay attention. Why? Kasi iniisip natin, wala pa naman yung consequence Anong high blood? Okay lang yan. Wala pa Wala pa yung doktor Saka may gamot, pastor. May gamot naman. Wala Di ba? So, sometimes we see, but we just don't look and pay attention to where we are headed financially, morally, spiritually, emotionally, relationally. Ito pong 5 binanggit ko na to, ito po yung importanteng pang-predict ng kinabukasan mo sa taong ito. Financially, morally, spiritually, emotionally, relationally, most of the time, pagdating sa pagbibigay payo sa kaibigan mo, mahusay po tayo. Pero alam niyo, pinakamahirap payuhan? Sarili mo.
Amen? Sino po dito naniniwala? Mahirap payuhan at kumbinsihin at hamunin ng sarili mo. Naku po, pagdating sa iba, galing natin maghamon. At hindi po masama yun. No? Now, alam niyo po ba kung bakit ganito tayo mag-isip? Dahil po sa isang psychological term na tinatawag ko pong confirmation bias. Introduction pa lang ito mga kapatid ha. Because next week po, meron pong sunod-sunod po na may kinalaman po sa series natin ito na i-discuss ko. Gusto ko lang po sa mga hindi nakasama dito sa series na to, maalala po natin, ma-review po sa iba yung topic natin last year of the first month of 2021. Last year po yon. Confirmation bias, andyan ba yan bro? Confirmation bias is the tendency to interpret new evidence as confirmation to one's existing belief. In other words, meron ka ng gusto, meron ka ng pinapagdesisyonan, kaya pag meron kang nakitang isang bagay o isang tao na mukhang sasang-ayon dun sa gusto mo, you confirm it. And the rest, you are already locked in sa gusto mo, hindi ka na makikinig sa iba pang payo na iba. Ayan yung tinatawag natin confirmation bias. In other words po, the tendency to look for confirmation to support to what we already believe or doing. Kaya, madalas po, pag may gusto po tayo, ang nilalapitan mo, yung sasang-ayon din sa'yo. Now, hindi naman po masama yung sasang-ayon sa'yo. Kaya lang mga kapatid, maganda rin may nag-o-oppose sa'yo. May nagko-correct sa'yo. Nakita niyo po sa gobyerno, hindi po maganda na administrasyon lang lahat. Dapat din may opposition. Kahit gaano kasama yung opposition na yan, mahalaga may nag-check and balance. Amen? Minsan po sa isang leadership, meron pong oppose ng oppose. Lahat po ng siyam, agree. Yung nag-iisa na pang-sampo, nag-o-oppose. Sabi po ng ibang mga leader sa kanilang leader, Sir, tanggalin nyo na po nag-o-oppose na yan eh. Kasi sir hindi ho tayo makausad-usad oppose ng oppose eh. Alam nyo, sabi niya, pinahiya niya lahat ng siyam. Sabi niya, wag. Hindi ko tatanggalin yung nag-iisa na yan na oppose kasi sa inyong siyam, siya lang ang nagsasabi ng totoo. Posible kaya mga kapatid, yung nagsasabi sa'yo, kapatid, wag. Hinay-hinay lang. Hinto ka muna. May nag-rebuke sa'yo. May nagsabi sa'yo, medyo masakit. Hindi mo nireplyan. Hindi mo gusto yung sinabi. Pero is it possible that he or she is telling the truth? And he or she has the potential to change you and your life financially, morally, spiritually, emotionally, and relationally. Posible. Kaya lang po, psychologically, we don't listen. Why? Kasi naka-encode na sa isip natin yung tinatawag natin confirmation bias. Meron pa ho kong isang literal or practical na explanation ng confirmation bias. Confirmation bias means we see what we want to see. We hear what we want to hear in order to support what we already decided, agreed, and approved in our life. Totoo ba yan mga kapatid, no? Kung minsan pag may nakita ka ng sale sa Lazada, sa kung ano man Shopee, may nakita ka ng sale sa SM, hindi ka humihingi ng payo actually, kundi pagsang-ayon. Bibilhin ko ba to? Parang hindi. Parang hindi patanong. Parang, sige na, bilhin na natin. Tama? Bakit? Kasi meron ka ng bias. At dahil may bias tayo, ang hinahanap mo na lang, confirmation. So lalapit ka sa mga tao na kapareho ng values mo, kapareho ng pinapahalagahan mo kahit hindi gaano mataas yung pamantayan, kapareho mo mag-isip, and you miss the important people who has the capacity and the power to change you and to promote you or to approve you. Naintindihan mga kapatid? Naintindihan po ba natin yan? So, alam niyo po, okay lang naman po na maging bias sa iba para sa sarili natin. Kasi madalas natin sabihin, alam mo, bago mo mahalin yung tao, mahalin mo muna yung sarili mo. Tama po yun. But you know what? We cannot afford to do this always. To be biased sa gusto natin kahit mali at ipipilit po natin. Kasi po, madalas sa mga taong nahuhulog sa confirmation bias, may tatlo ho siyang kinababagsakang bitag o trap. Pakinggan nyo ito maigi. And maybe po, makaka-relate po kayo dito at masasabihin nyo, yan yung nangyari sa akin last year. Number 1, we are capable in our dumb purchases. Ano po ba, Pastor, yung dumb purchases?
Dumb purchases means we buy things we regret buying later on. Di ba dahil sa confirmation bias, ang dami mong binibili, di mo gusto, di mo nagagamit. Pastor, bakit mo binili? Sale eh. Sino ho dito, marami kang tambak na gamit ngayon sa bahay nyo na hindi mo nagagamit. Bakit? Sale lang. So yan po yung problema ng confirmation bias. Pangalawa, we are capable to entering to a doomed relationship. Ano pong sabihin ng doomed relationship? Nakikisama tayo, nakikisalamuha tayo sa mga relasyon na harmful. Hindi lang po sa ibang tao, kundi mismo sa sarili natin. Sinasaktan na tayo, niloloko na tayo, pero dahil sa confirmation bias, pogi kasi. Siya lang nagpapahalaga sa akin, nakakalimutan na natin pahalagahan yung sarili po natin. And then we end up developing destructive habits. Now, tandaan nyo mga kapatid, pag sinabing destructive habits, I'm not just talking smoking, drinking, drug addiction. No, sometimes destructive habits could also mean mga bagay na hindi masyadong masama, pero hindi rin masyadong mabuti. We become too selfish on ourselves. We think that we deserve, I deserve only this, at nothing else, wala na pong iba. We think na dahil may pamilya na ako, hindi ko na kailangan kalingain pa yung pamilya ko. So mukhang tama, but destructive. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? So, confirmation bias is very dangerous sa ating buhay. Hindi ko po alam kung paano ko mapagkakasya to. Our culture taught us that the worst thing that could ever happen to you or to me or to us is to feel bad about ourselves. Di ba yan yung tinuturo ng kultura natin? Alam mo, ang mapahiya ka, alam mo yung mabastos ka, alam mo yung hindi maging maganda yung pakiramdam mo, yan yung pinakapangit na maramdaman ng isang tao. But actually, the worst thing that could ever happen to you and me is not to feel bad about yourselves, but to not do anything to those that make us feel bad about ourselves. Tatagalogin ko po. Ang kultura po natin, itinuro po sa atin, na kapag hindi maganda ang pakiramdam mo sa isang bagay, sa isang tao, yan yung pinakapangit o pinakamasamang pwedeng mangyari o maramdaman ng isang tao. Pero alam niyo po, tinuturo sa Biblia, hindi yun eh. Ang pinakamasama na pwedeng mangyari sa isang tao ay yung wala kang ginagawa sa mga bagay na nagpapasama sa iyo. Pag wala ko tayong ginagawang action, it's not just feeling bad about ourselves. Eh. It's all about not doing anything that make us feel bad about ourselves. For example, bakit tayo nagsa-self-pity? Kasi wala tayong pera. So, self-pity is not the worst thing that could ever happen to you. The worst thing that could ever happen to a person is not doing anything para makalagpas ka sa self-pity. Tama? Alimbawa, wala ako eh. Sila lang kasi. May kaya sila ako eh. Then do. Then work. Para sa susunod na taon, you will not feel bad about yourselves. Okay po, isang example lang po yan. Now, real talk. You were the mastermind behind your worst and greatest regrets. Sa totoo lang po, last year, kahit po sa mga nagdaang buwan, taon, ikaw ang pinuno at ang pangulo sa mga pinakamatinding panghihinayang na nangyari sa iyong buhay. Hindi pwedeng sisihin yung ibang tao. Tama po? At kuminsan nga po madali talaga manisi, pero sa dulo po, hanggat hindi natin makikita na tayo po ang pinuno, hindi natin mababago ang ating mga sarili. Ang mga danger po na pwede nating iwasan sa pag-New Year is 3 R. Regret, repeat, reset. Tatagalogin ko yan ha. Manghinayang, ulitin na lang. Because sometimes mga kapatid, mas madaling mag-ulit kaysa magbago. This is why, bakit maraming mga tao umiikot sa cycle ng bisyo sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi mas madali pong umulit na lang at magbago. At dahil hindi mo mabago sarili mo, sasama ka ngayon sa mga taong kagaya mo lang. So walang magbabago. Now, you would think that reset is a good thing. No, actually reset is a bad thing. Why?
Because reset is like computer. Halimbawa, pag ang cellphone mo naghang, ang laptop mo naghang, ano gagawin mo? I-reset mo lang siya. Pipindutin mo na matagal yung power button, tapos magka-count ka na 1 to 10, then boom, babalik uli sa katinuan. Well, okay naman yan mga kapatid. Pero, tandaan mo, hindi ka computer. Pag may ginawa kang mali, hindi mo pwedeng i-push button lang yung buhay mo na para bagang maayos lahat at babalik sa normal. Hindi po pwede yun. Right? Hindi mo pwedeng gawin yan ngayong taon na to. Bigla mo lang ipupush back, pasasabihin mo, ayos na siguro to. Hindi po eh. May mga consequences that will linger na kailangan mong harapin at ituturo ko sa iyo paano mo harapin to. Now, the best resolution is not regret, repeat, reset, but renew. Next Sunday, yan yung topic natin. So, huwag ka mag-absent because our topic is connected to each other. Ano po ba ibig sabihin ng renew, Pastor? Change, intentional, radical. In other words, kung gusto mong magbago ang taon na to, may babaguhin ka. Pero hindi mo lang siya babaguhin, sasadyain mong baguhin, at titindihan mo yung pagbabago. Yung disiplina. Pastor, hindi ako makaipon eh. Tindihan mo yung pagtitipid. Tindihan mo yung pagtatrabaho. Bakit? Lahat ho mangyayari if we renew. Not just repeat, not just reset, not just regret. Meron bang nagbabago pag nangihinayang lang tayo? Alam mo, nakakapanghinayang. Wala eh, walang nagbabago. But unless you renew, may magbabago. Now, punta po tayo sa bad news sa good news. Bad news muna tayo. The bad news, pagdating po sa buhay po natin is this. Most of our personal problems cannot be fixed. Naniniwala po ba kayo na karamihan po sa mga problema natin sa buhay, hindi na kayang ayusin? Kahit pa ho, Kristiyano po tayo. In fact, kahit Christian po tayo, may mga nakakarry tayo, nabubuhat po tayo, pasan-pasan tayong consequences na dulot po ng mga maling pagpili natin sa nagdaang taon. Most personal problems cannot be fixed. That is the bad news. Tandaan niyo po yan. Wag na wag kang mapapagod mag-focus sa mga problemang hindi na kayang ayusin. Bakit? Kasi nandyan na yan. But the good news is this, especially for this new year. The good news is most personal problem can be avoided. May mga problema na hindi mo na kayang ayusin, pero ito po ang good news. Pwede kang magbawas ng problema sa taong ito. Sa pamamagitan po ng pagpili ng mga tamang pagpili at desisyon. Yan yung good news doon. Good news po ba yan, Pastor? Yeah, good news yun. Bakit? Biruin mo last year, nakatutok ka sa mga problema na fix na hindi na mababago. Pero ang good news po, this year, pwede kang magbawas o pwede mong bawasan ang mga posibleng problema na magpapadagdag sa buhay mo. Dahil dyan, ang series po natin this month is the principle of the path. Everybody say the principle of the path. Ready, go. The principle of the path. Sino po dito narinig mo na itong the principle of the path? Pastor, ano po ibig sabihin ng the principle of the path? The principle of the path tells us that direction, not intention, will determine our destination. Ulitin ko po yan. The principle of the path, pagkalaki-laki kasi no, direction, not intention, will determine your destination. Tatagalogin ko po. Pagdating po sa buhay mo, ang tamang tahakin, ang tamang lakarin, ang tamang desisyon, ang magdedetermina ng iyong patutunguhan, hindi yung kagustuhan mo. For example, gusto mong yumaman sa dulo po ng taon na to. Right, maganda po yon. Pero kapatid, madalas, I think you would agree with me, hindi lahat nangyayari yung gusto mo. Lalong-lalo na kung yung buhay mo hindi nakasang-ayon sa direksyon ng kagustuhan mo. For example, gusto kong tumaas yung grades ko. Sa dulo ng taon na to, gusto ko pong maging cum laude, gusto ko pong maging dean's lister. That's your intention. But if you're not walking or if you're not heading to the direction of a good or great grades, you will never end up to your desired destination. Gusto ko yung relationship namin mas mapabuti, mas maging good communicator kami. Pero kung hindi kayo nag-uusap, you're not heading to that direction, you will never reach your desired destination. Ito po yung tinuturo po natin this year, the principle of the path, sniper approach. Tatamaan talaga, pero ang kagandahan po, pag tinamaan ka, mapabago ka, matututo ka kung magbabago. Now, hindi porket narinig na po natin to last year, nagbago na po tayo. Hindi po. Alam niyo po ba
nung naintindihan ko po to last year, nagbago po ang pag-iisip ko at nagbago po yung buhay ko, nagbago po yung relationship namin mag-asawa, nagbago din po yung pamilya po namin. Why? Because I realized that direction, not intention, will determine your destination. Sa larangan ng pinansyal, physical, spiritual, relational, sa lahat po ng area ng ating buhay, pag in-apply po natin yung principle of the path, ityak po magbabago po tayo. Pero bago natin pag-aralan kung anong principle of the path, ano mo nang isabihin ng principle? A principle is not a rule that you follow, but principle will follow you. Halimbawa po, ang prinsipyo po ng physics, ang prinsipyo po ng gravity, ang prinsipyo po na pag ikaw ay tumalon sa building, mamamatay ka at mahuhulog ka. Kahit hindi mo sundan yan, susundan ka yan. Tama? Baba, hindi ka nag-isip. Sinabi mo, hindi, kaya ko to. Tumalon ka sa building. The principle of gravity does not apply to me. Okay, sige, tumalon ka. Pag talon mo, nahulog ka, napilayan ka. And the worst thing is, pwede ka mamatay. Now, yan po yung characteristic ng principle. Even though you don't follow a principle, it will always follow you. For example, the principle of cause and effect. Sanhi at bunga. Hindi ka naniniwala sa sanhi at bunga. Okay lang yan, kasi susundan ka niyan. May ginawa kang maling desisyon, susundan ka niyan. At ang bunga lalabas palagi galing sa maling desisyon. Nagpabaya tayo, nanghina po tayo, may nakaligtaan po tayo, may kinalimutan po tayo. It will always follow you. And the principle is not something you choose to apply, but rather principle applies itself to you. It will always apply itself to you. Whether ayaw mo i-apply yan. Bakit? That's the nature of a principle. Bakit, Pastor? Kasi ang principle, hindi ka pa nabubuhay, nandyan na yan. Nakapaligid na sa atin yan. Kaya hindi mo pwedeng banggain yan. Yan yung pangatlo. A principle is not a law that you can break, but it will certainly break you. Sisirain ka niya. Hindi ka sumunod ng traffic light, babanggain ka ng kotse dahil hindi mo sinunod yung traffic light. So you can never break a principle just because you don't follow the principle. But rather, the principle will always break you. It will break you. And sometimes it can harm you or it can kill you. The worst, no? So, ang principle of the path is direction, not intention, will determine your destination. Now, direction, not intention, will determine your destination. Now, tingnan nyo maigi mga kapatid. I hope nasusundan nyo pa ako, no? It's not called the principle of solution, but it's called the principle of the path. Kasi, makinig kayo maigi, no? Itong buwan ng January, we're going to talk about the principle of the path. We are not going to talk about a solution. We are not going to talk a quick fix or solution of your problem, of your bad habits, destructive relationship, dumb purchases, doomed relationship. Hindi ako magbibigay ng payo ng quick fix solution. But, kung ano yung maibibigay ko sa iyo, we're going to talk about a change of direction. Kasi naniniwala po si Pastor Albert, sino mang tao, kahit Kristiyano siya o hindi, masama siya o mabuti, pag binago niya yung direksyon ng buhay niya, magbabago po yung destination niya. Naniniwala pa ako doon. Kahit sino pa yan, kahit may bisyo yan o walang bisyo, kahit malalim ka pa kay Lord, if you are walking in a wrong direction, mentally, financially, how you handle money, relationally, you will end up in a wrong destination. And it doesn't matter if you're a Christian. And I have seen this to many people. Christian sila, kuminsan pa nga po, malalim pa kay Lord, but because they're walking in a wrong direction, they end up in a wrong destination. So, hindi tayo magbibigay ng quick fix solution dito. Ang ibibigay ko sa inyo, paano ilagay ang sarili sa tamang lakarin o destinasyon o direction patungo sa desired destination. Amen, mga kapatid. Now, let's talk about driving. Sino ho dito nagdadrive? Motor, kotse, o di kaya bike? Lahat tayo nagdadrive, di ba? Nasubukan nyo na po bang maligaw? Sino ho dito nasubukan ng maligaw? Tuwing kailan ba tayo naliligaw? Naliligaw tayo, madalas, alam niyo po, let me give you an illustration now. Hindi ba totoo na madalas pag naliligaw tayo, hindi mo alam na naliligaw ka? Sa una, up until na-realize mo, parang mali yun. At alam niyo ginagawa natin, nagtatawanan na lang tayo. Yung kung hindi mo nagtatawanan, nagsisisihan. Sabi ko sa iyo, tingnan mo kasi.
we miss yung daanan na yun eh. Dahil sa'yo eh, kakakwento mo, may mga madadaldal talaga eh. Yung mga kasama mo sa sasakyan, natutulog lang, ikaw naman pagod na pagod, you stay awake, naligaw ka ngayon. Now, sa driving, listen very carefully no, sa driving, halimbawa po, papunta kang Baguio, ang dinaanan mo, papuntang Nueva Ecija, o di kaya papuntang Cabanatuan, o di kaya papuntang Tagaytay, naku masyadong malayo na yon. Pag nasa Tagaytay ka at papunta kang Baguio, listen very carefully, you don't need a quick fix solution. In other words, you don't need a quick solution that will transfer you to Baguio. No. Ano kailangan mo? Change of direction. Tama ba? Parang ganyan ang buhay mo ngayong taon na to. May ibang problema na ginawa natin last year, palagay ko hindi na natin maayos. Kay Lord na lang, sa kamay na lang yan. Pero pwede mo pang mabago ang direksyon ng buhay mo sa taong ito kung babaguhin mo yung direksyon mo. Dahan-dahan. Kasi nasa Tagaytay ka eh. So hindi pwedeng quick fix. Hindi pwedeng biglaan. Hindi pwedeng overnight. Process talaga. Pero ito ang isang bagay na tiyak. Basta tama yung dadaanan at direksyon mo, natitiyak ko po sa iyo, it may take long, but it will really help you reach your desired destination, which is Baguio. Tama po, mga kapatid. So, when we are lost, we don't need instant solution, we need right direction. And we need to acknowledge, everybody say acknowledge. Everybody say acknowledge. Okay, ano po dapat natin acknowledge, Pastor? We need to acknowledge that we get to where we should be the same we got to where we shouldn't be. Na makakarating tayo sa nais nating patunguhan sa paraan na ginamit at inilapat natin para makarating tayo sa hindi natin nais patunguhan. Figure it out kasi next week po pag-aaralan po natin yan. Ano po isibihin niyan, Pastor? Pwede mo screenshot yan, picturean mo. We get to where we should be the same way we got to where we shouldn't be. Pastor, ano po isibihin niyan? Figure it out. Next year, next week, pag-aaralan po natin. Now, if you are living your life in a wrong direction, sabi ko sa inyo, no, you can live in a wrong direction even though you're a Christian. You can live in a wrong mindset, wrong mentality, wrong behavior, even though you follow Jesus. Pero actually, that's a contradiction because if you follow Jesus, you shouldn't be heading to a wrong direction. Kasi you're following Jesus eh. Tama? Kaya kung sumusunod ka kay Jesus, tapos napapansin mo, parang this is not the way of Jesus, you ask a question. Bakit ganon? Ba't ganon? Ganito ako mag-isip. Ganito ako Kasi here's ang isang determinant po that you're heading to a wrong direction and still you follow Jesus. There is stress and tension. Pag may stress sa tension, sa pagsunod kay Lord, ang ibig sabihin niyan, eto si Lord, dito ka papunta. Balik ka sa daanan ni Lord, mababawasan yung stress, mababawasan yung tension. Anong nangyayari sa isang Kristiyano pag walang stress at walang tension? May blessing. Tama? Kasi pag walang worry, pag walang fear, may faith. At pag merong faith, ano meron? Pagpapala ni Lord. Nahigit pa doon sa iniisip mo na magkakaroon ka. Amen? Naintindihan niyo po ba yung pinag-aaralan natin to? Now, nilagay ko ba yan part dyan? No? Reality. To get to a problem, hindi ko yata nilagay yun. No? Okay. Ang mauwi sa isang problema, nangailangan po ng proseso yon. Tama ba? Hindi ka nauuwi sa isang problema na biglaan lang. Hindi ka nauuwi sa isang palpak na desisyon na biglaan. Hindi. May kinailangang proseso yon. In other words, mga kapatid, to fix that problem, it may also require a process. It may also require a process, not a quick fix. Now, may tanong po ako sa inyo. Posible ba sa isang tao that he or she is walking in a wrong direction and yet he is happy? Posible ba yan? Na ang isang tao naglalakad o patungo sa isang direksyon na alam niyang mali, nakakasira, pero masaya siya. Is it possible? Is it possible? Is it possible? Now, some of you sabi nyo, hindi po. Sabi naman ng iba sa inyo, yes po, posible po. Now, actually, pareho kayong tama. Ang usapan lang natin dito yung time frame. Kasi yung iba po, hindi pa nila nakikita yung consequence. That's why they think that they're happy in their decision. That's why they think na yung decision ginagawa nila,
financially, spiritually, physically, emotionally, relationally, ay tama up until lalabas yung consequence. So ang pinag-uusapan natin dito yung time frame lang. So pareho kayong tama. Tama na masaya sila kasi hindi pa nila nakikita yung consequence. Hindi sila talaga pwede maging masaya lalo na pag nakita nila yung consequence ng maling direksyon na kanilang tinatahak. Amen. Now, I think if we change direction, things will eventually change. Nag-agree ba kayo dito? I think if I change my direction, palagay ko may magbabago ng konti sa buhay ko. And you know what? Yung konti na yan, importante yan. Kasi po ang problema natin pag New Year, gusto natin malaking pagbabago. Gusto natin quick fix solution. But you know what? Hindi mo kailangan ng malaking pagbabago. Nasubukan mo na to noon pa eh. Kaya napansin mo po, pag start ng New Year, nag-exercise ka, binubuhos mo sa isang araw. Takbo ka, bumibili ka ng sapatos, ano pa ba, yung mga pang... Pero hindi na uuwi sa exercise sa susunod na araw. Tama. Sino po nakaka-relate dito? Sabi mo magda-diet ka. Nagda-diet ka, pero sa gabi binabawi mo. Yung maliliit na desisyon, importante yon. Kasi yung maliliit, it's a process. At yung process na yon, magpapabago sa buhay mo. Now, we are talking about the principle of the path in our own language. But actually, ang una po talaga na nag-conceptualize na ito, si Jesus. Hindi pa tayo pinapanganak, nasa isip na ni Jesus ang konseptong ito, the principle of the path, that direction, not intention will determine your destination. Ulitin natin, direction, not intention will determine your destination. Isa pa nga po, direction, not intention will determine your destination. Alam niyo po, binasa ko ito sa Bible, nandun yung konsepto sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Let's read this verse. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like sabayan niyo ako, wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Now, tingin po kayo maigi dito ha, bakit? Pagbaba mo, you may make a decision, gusto ko po maging kagaya niyan. Now, listen very carefully mga kapatid. Hindi ito iba sa buhay natin. No matter what, ano man ang sitwasyon mo, mayaman ka man, mahirap, malalim ka kay Lord, o mababaw, bago, datihan na, ikaw ito eh. Now, listen very carefully. Sabi ni Lord dito, ang matalinong tao daw, na sinasalubong ang bagong taon, gumagawa ng pangarap pero hindi niya binibigla, hindi niya minamadali, nagsusumikap siya, nagpapahirap siya, at tinayo niya ang kanyang pangarap o buhay, abahay sa batuhan. We'll get to that mamaya. At ito po yung isang konsepto na makaka-relate po tayo. Dumating yung problema, dumating si Odette, dumating si COVID-19 virus, dumating si Omicron, at the streams rose, tumaas yung tubig, lumakas yung hangin, hinipan yung bahay, pero hindi ito napabagsak ng anumang mga problema. Bakit? Kasi ang kanyang pundasyon ay sang-ayon sa direksyon na kanyang pinilit tinahak, itinayo po niya ito ng dahan-dahan at matalino sa batuhan. Naintindihan po ba natin yung mga kapatid? Pinara-praise ko lang po. Now, sabi po ni Lord dito, anyone who hears these words of mine, in other words, you don't need a quick fix. If you want to be changed, you need to hear the word of God loud and clear. Kasi pag hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos, hindi ka mababago eh. Hindi ka nababago kasi kinote mo lang o shinare mo lang yung quote ng isang nakita mo sa Facebook. It will never change you. Pero yung isang salita na makakapagbabago sa iyo, yung salita ni Lord. That's why kanina, sinimulan ko ito sa prinsipyo without using the Bible. But ngayon, binabase natin ito sa salita ng Diyos. Kasi lahat ng sinabi ko sa inyo kanina, galing ito sa salita ng Diyos. Amen? Pag hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos, hindi ka magbabago. Diba? Balik tayo dun sa sinabi ko kanina, our culture has taught us that the worst thing that could ever happen to us is to feel bad about ourselves. Pero ang sabi ni Lord, the worst thing that could ever happen to you is not to do anything about the things that could
make you feel bad about yourselves. Ano sinasabi ng Lord dito? If you listen the word of God, you will change the thing that makes you feel bad about yourself. Hindi ko po alam kung nasusundan niyo pa ako. Okay? Nasusundan niyo po ba ako? Now, sabi ho dito, balik po tayo. Binabalikan ko lang po para maalala natin. He is like a wise man. Everybody say wise man. Are you a wise man? Sabi nila, Pastor, ako magaling ako sa sa relationship. I'm a wise man. Pastor, magaling ako sa finances. I'm a wise man. Actually, a wise man is determined after a storms of life. You don't say that you're a wise man. The problems that you will undergo will tell if you're a wise man. Ang mga problemang dadaanan mo ang magsasabi kung ikaw ba talaga ay matalino. Now, who is a wise man? A wise man is someone who thinks that life is connected, that the past is connected to the present and the future, that there's no coincidence, and that a wise man believes in cause and effect, sowing and reaping. Pag sinabing wise man, kaya siya dahan-dahang magtayo, kaya niya pinag-iisipan yung kanyang itatayong bahay, kasi alam niya, konektado ang lahat. Lahat ng itatayo ko ngayon, pwedeng bumagsak o tumayo bukas. Now, be a wise man. Kasi pag hindi ka wise man, magtatayo ka lang ngayong taon na to ng mga bagay na babagsak. At sisisihin mo si Lord. And the worst, sisisihin mo yung sarili mo. So sabi dito, he's like a wise man. May impact sa darating na kinabukasan. Tapos ang sabi po dyan sa verse, who built. He is like a wise man who built. In other words, Jesus was talking about a process. Hindi ka nagtatayo ng biglaan. So mga kapatid, ngayong taon na to, tanggapin mo, hindi biglaan ang pagpapala. Hindi biglaan ang pagbabago. Hindi biglaan ang pag-asenso. Pero kapatid, if you start building right, it may end up right. Maniwala ka. Pag sinimulan mo lang ng tama, tama ang magiging dulo niyan. It's a process. It involves time. It involves habit, discipline, and delayed gratification. Ano po yung sabihin ng delayed gratification? Mamaya na yung saya. Saka na lang, pag naitayo na, pwede na tayo mag-party-party. Pero yung gasto dito, gasto doon, this is a person who thinks that life is disconnected sa buhay. And then hindi pa po siya tapos. Ginamit po niya yung salitang, who built his house in the rock. Okay, by the way, the house symbolizes for life and relationship. Kasi talinghaga lang po ito eh. Tapos sabi niya dito, who built a house in a rock. Now, kung tayo po nakikinig sa time natin ngayon kay Jesus, sasabihin natin, ano po yung sabihin niyan Jesus? Pero yung mga audience ni Jesus, naiintindihan nila that when Jesus says, built in a rock, it represents the hard way, the expensive way, where effort is needed. Nang ibig sabihin po mga kapatid, ngayong taon na to, kung gusto mo ng isang maayos na buhay, you should build in a rock. Mahirap, magastos, pero magtatagal. Amen? Magtatagal. Hindi ka agad masisira. Tapos kinumpara niya, who is a foolish man? A foolish man who does not do what he says. Sabi ni Jesus, is like a foolish man. Ang wise man, ginagawa ang sinabi ni Lord. Ang foolish man naman, ginagawa yung sinasabi ni Lord. Now, alam niyo po ba yung verse na ito? Ito yung ginagamit namin when we dedicate a house. Because ang analogy, hindi talaga yung house ang dinededicate mo, yung mga buhay na nakatira doon. Kasi pwedeng maganda yung bahay, sira-sira sila, away-away sa loob. So kailangan, hindi tayo maging foolish man, maging wise man. Sabi niya, a foolish man is someone who lives as if life is disconnected. Alam niyo po, Tagalogin natin yung foolish. Anong Tagalog ng foolish? Anong Tagalog ng foolish? Ang wise man, anong Tagalog? Matalino. Ang foolish, anong Tagalog? Mangmang. Walang alam. Actually po, hindi po. Ang foolish, may alam. Kaya lang, hindi niya ginagawa yung alam niya. Yan yung foolish. Pag may nakita kayong tao, marami ng warning na sinabi, paulit-ulit na, nangyari na ho to sa ibang tao, nangyari pa sa buhay niya, and yet he keeps on repeating the same mistake, that is foolishness. Amen? At alam niyo, ang hirap mag-correct sa foolish. Bakit?
Kasi akala niya, pinapagalitan mo siya, pero hindi mo alam, tinatama mo lang siya. Amen? So, ang foolish man, iniisip niya, yung binanggit ko kanina, para siyang electronic device, para siyang i-reset lang. Pag pinindot, maayos uli. Alam natin, hindi po pwedeng mangyari po yun, mga kapatid. Alam niyo po ba sa ibang bansa sa US, yung po mga nag-divorce, they end up marrying again and getting divorced again. And those who married again will end up in a divorce again. Alam niyo kung bakit? Kasi nagbago lang yung relasyon pero hindi nagbago yung direction nila sa buhay. Yung kilos at isip. Kaya actually po, pag naghahanap ka ng relasyon, hindi relasyon ang hanap mo. Ang dapat mong hanapin, yung sarili mo. Tama po? Alam niyo po, natatawa ko, no? Kasi binabasa ko sa Facebook, hindi naman ako marites, nagbabasa ko sa Facebook, nakalagay doon, no? Andito ako sa ganitong lugar, maganda, hinahanap ko sarili ko. Hopefully, when I come back, I will find myself. Listen very carefully. Mahirap hanapin yung sarili mo sa ibang lugar kasi hindi problema yung lugar, ang problema sarili mo. Tama po. Hindi mo kailangan pumunta ng ibang lugar para mahanap yung sarili mo. Ang kailangan mong gawin, ayusin mo yung sarili mo, mahanap mo yung sarili mo. Tama. Tapos sabi niya, a foolish man built on a sand. Ano po isabihin ng sand? It's a quick, easy, and effortless way. Isang quick, mabilisan, madalian, walang effort na kailangan. Alam niyo po ba isabihin ng mga buhay na binilt sa sand? Binilt base sa emosyon. Base sa impulse decision. Base sa nakita sa social media. Sabi niya, hindi raw po magtatagal yan. Ang foolish man assumed that today's weather will be tomorrow's weather. Sabi niya, alam mo, okay lang naman gumawa ng bahay sa buhanginan kasi sabi niya, ang panahon ngayon, panahon din bukas. Kumbaga sabi niya, hindi naman maulan ngayon eh. Kaya bakit pa tayo magtatayo sa bato? Pwede naman sa buhangin, wala namang bagyong darating eh. Ganun po mag-isip ang Pilipino. Kaya po ang nangyayari po, nauuwi po tayo sa hindi magandang kauwian. Ito na. Please bear with us mga kapatid. The rain, the wind, the flood came down. Ano po nangyari when the wind, the rain, and the flood came down? The house was crushed and fell down. Di ba marami ho tayong pangarap na nauuwi sa pagkasira at pagkabagsak kasi hindi natin nagbutihan ng pagtatayo. Kung sakali pong nangyari na ho ito sa buhay mo, meron lang po akong sasabihin sa iyo at sana po hindi ka mag-guilty. You should have seen this coming. Sana nakita mo na to noon pa. Now, take away truth. Notice, the wise man's house didn't fall not because he is lucky, but because it was built on a foundation sa rock. And that rock is the Word of God, the Lord Jesus Christ. Hindi ka naman pagpapalain sa taong ito dahil sinuwerte ka lang eh. Hindi po. Wala yan sa swerte. Nasa direction yan. Nasa tinahak mong plano yan na mauuwi ka sa kalalagyan. Matthew chapter 7 verse 28 to 29. Pakibasa nga po natin ng malakas. Ready, go. Pakibasa. The crowds were, at his teaching, he taught like one who had authority. Nung tinuro daw po ni Jesus yung talinghagang ito sa matalino at mangmang, humanga daw po ang mga tao. Alam niyo kung bakit? Sabi nila parang alam na alam ni Jesus yung ginagawa niya. Yung tinuturo niya. Now, tanong, alam nga ba ni Jesus? Yes, of course. Nilikha niya tayo, di ba? Siya lumikha sa atin. At alam niyo, si Jesus bilang Diyos, nakita po niya kung gaano po katindi ang epekto ng kasalanan sa buhay po ng tao. Kaya nung kinuwento po niya ito, hindi ito iba sa kanya. Sabi niya, parang totoo talaga to. Kaya nga po humanga ang mga nakinig sa kanya. In other words, mga kapatid, Jesus knew it better. Alam ng Panginoon.
Alam din ng Diyos yung buhay po natin. Madalas nating sabihin, alam nyo, Pastor, hindi po alam ni Lord yan saka hindi nyo po alam because my situation is unique. Madali mo lang sabihin yan, Pastor, kasi yun nangyari sa iyo yan, pero hindi nangyari sa iyo yung nangyari sa akin. Actually, your situation is not unique, but you are unique. Bawat isa sa atin dito, unique. Pero yung nangyayari sa iyo, hindi yan bago. Nangyari din yan sa iba. Tama ba? Pansinin nyo, bakit pag may problema ka, o may kapalpakan, o kabiguan kang naranasan, ang dali mong payuhan? Bakit? Kasi hindi unique yung sitwasyon mo. Pag pumunta ka sa doktor at na-high blood ka, pinapakinggan ka lang ng doktor, anong kinain mo? Kaya ang taas ng respeto natin sa mga doktor, psychologist. Nakikinig lang sila, pero nakakakuha sila ng payo para sa'yo. At tingin mo parang, wow, genius, ang galing ng magpayo Hindi sila genius. Madali lang talagang payuhan ang isang problemang nakikita ng paulit-ulit sa buhay ng ibang mga tao. Amen. Hindi tayo unique. Unique ka, personally, pero yung sitwasyon mo, hindi po unique. Balik po tayo sa driving. Unlike driving, pag naligaw ka, you will only lose probably 10, 15, or 20 minutes. And ang nakakatawa po pag naliligaw po kami, we can laugh it off. Tawanan lang natin, tapos makakabalik ka na kagad sa destinasyon mo. Tama po? Pero sa buhay po, pag may tinahakang maling direksyon at nauwi ka sa maling kahinatnan, hindi po nakakatawa yon. Tama po? Hindi po nakakatawa yon. Sa driving, pag naligaw ka, 10 to 15 minutes, mawawala sa'yo. Pero sa buhay, pag naligaw ka, posible yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo kay Lord, relasyon mo sa mga anak mo, ang pwedeng maging kapalit nito. O di kaya, yung God-given potential or purpose, opportunity na ibibigay sa iyo ni Lord. So kapatid, hindi nakakatawa yon. Tama po. Kaya huwag kang maliligaw sa taong ito. Sige po, tapusin po natin ito. That's why, mukhang matalino at mukhang magaling si Lord. Kasi talagang magaling naman talaga siya Kasi napagdaanan na ni Lord ito at nakita mo niya ito sa buhay ng ibang mga tao. Kaya nga po, ang isa sa pinaka-powerful po na utos ng ating Panginoon is, follow me. Everybody say, follow me. Isa pa nga po, follow me. Kasi po, hindi nagbibigay si Lord ng quick fix solution. Pag tinanggap mo siya sa buhay mo, alam nyo, bakit yung ibang mga tao, they keep on hopping to other religion? Lumilipat sila sa ibang churches, ibang sekta. Here's my observation. Lumilipat sila sa ibang religion at ibang Diyos-Diyosan kasi akala nila soswertehin sila. They all wanted a quick fix solution. Actually po, hindi mo kailangan lumipat-lipat ng ibang relihiyon. Sunod ka lang kay Lord kasi si Lord hindi siya nangangako ng quick fix solution, pero pag sinundan mo siya, nangangako siya ng isang better direction. Pag sumunod ka kay Lord, babaguhin niya yung pag-iisip mo, babaguhin niya yung lakad mo, babaguhin niya yung pananaw mo, babaguhin niya yung paraan ng pagdidesisyon mo. Ano mangyayari pag binago mo lahat? Papagpapalain ka ni Lord. Hindi ka na pagpapala pag nagpapalipat-lipat ka. Napagpapala ka pag siniseryoso mo yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Anong sabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Saan ka pa susunod? Sino pang kilala mo na higit kay Lord na nakakaalam ng tamang daan? Meron ka pa bang ibang alam? Wala na, di ba? Siya lang. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father, no one can come to heaven, no one can be assured of eternal life other than me. Because I am the way, the truth, and the life. In other words, sinasabi ng Panginoon, better life is in me. If you follow me. If you walk in me. Now, again, review natin to ha. Kahit Kristiyano ka, pwede kang ligtas sa langit,
pero impyerno buhay mo. Because you think following Jesus ay may kinalaman lang po sa spirituality. Hindi po. Pag sinundan mo si Lord ng totoo at tama, pareho ka mapagpapala financially, physically, emotionally, spiritually, and relationally. Palakpakan po natin si Lord sa ating buhay. Amen? Naintindihan po ba natin yon, mga kapatid? So, following Jesus will make you better and will make you better at life. Totoo yan eh. Di ba? Pag sumunod ka kay Lord, mapapabuti buhay mo at magiging mabuti ka sa buhay na ito at sa buhay ng iba. Pag sumunod ka kay Lord, pag sinundan mo ang Panginoon, you will make a good parent, a good husband, a good wife. You will be a good children, a good son or a daughter if you follow Jesus. Anong tawag doon, Pastor? New direction that will end up in a right destination. Isa pang take-away truth. Sa lahat ng pinag-uusapan natin dito, ito po ang prinsipyo, no? You're gonna end up somewhere in life. Lahat naman tayo mauuwi sa isang kahinatnan. Kung ano man po yun. Pero, palagi mo tatandaan, you and I will always end up somewhere in purpose. Hindi yan nagkataon na, halimbawa, ang hirap-hirap ng buhay ko ngayon. Nauwi ako sa ganitong kahinatnan. Hindi ka nauwi dyan na walang dahilan. Sinadya yan. Pero ganun din po sa positibo. Yumaman ka, pinagpala ka ni Lord. Hindi ka rin nauwi dyan na accidental. In purpose yan. Why? It depends on the direction that you will take this year. Now, you may think, blessed na ako eh. Hindi pa yun yung totoong blessing. If you walk on the direction towards God where He is heading you sa buhay na ito. Proverbs 14 verse 6 says, there is a path, Proverbs 14:6, there is a path that seems right to a man, but it will lead to death or destruction. Totoo, Pastor, talaga yung principle of the path eh. Kasi last year, Pastor, akala ko ang daang tinahak ko, by thinking, by behaving, by investing, akala ko papunta po sa kaayusan, papunta pala sa kapahamakan. Now, paano mo nasabi yan? Kasi nandito ka ngayon sa bagong taon, you reflect sa nangyari sa last year. Be wise this year. Be better this year. Follow Jesus. Ang commitment po natin madalas, o prayer po natin, ito yung prayer natin. Basahin nga po natin yung prayer natin this year. Ready, go. Pakibasa. Lakasan naman po natin. Ready, go. Isa nga po, lakasan pa. Lord, sino po dito, yan yung prayer mo this year? Sino po dito, yan yung pinag-pray mo bago nagpalit yung taon? Pero yung prayer, hindi po yan sapat para mabago buhay natin ha. Kailangan lagyan mo ng commitment. Commitment po natin dapat ito. Ito yung commitment natin. Lord, make me blessable. Position me in a right place where you can bless me. Nung nirescue po ng Panginoon si Lot saka si Abraham sa Sodom and Gomorrah, pwede naman niyang baguhin na lang yung Sodom and Gomorrah eh. Sabi niya, alam mo, mga Sodom and Gomorrah, yung mga lalaking gusto ang lalaki, kiklik ko lang, o magiging maayos na kagad kayo, mabubuti kayo. Hindi. Alam ni Lord, pag mali yung lugar, hindi niya pwedeng pagpalain yung anak niya doon. At ang pinaka-the best way para mapagpala ka, aalis ka sa Sodom and Gomorrah. Tama po? In other words, mga kapatid, hindi porket pray ka ng pray this year at magpapasting ka pa, mabibless ka. Pag wala ka sa tamang posisyon o direksyon ng buhay mo, hindi ka mabibless. You will end up doing dumb purchases, entering doomed relationship, and developing destructive habits in your life. Pastor, ano po yung blessed life that walks in a blessed pathway? Paano po, Pastor, yung blessed life na maglalakad sa isang daanan na pinagpala ng Panginoon? Ito po yon, Psalms chapter 1. Basahin po natin to. Sabi dito, blessed, everybody say blessed.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit. Ito, umupo na talaga eh. Hindi lang tumayo, hindi lang naglakad, umupo na talaga in the company of marites o mockers. Kasi ang mockers po, mga ano yan eh, manlilibak eh. But blessed is the man whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Kasi alam niya, ang magpapabago sa kanya, ang salita ng Diyos. Now, hindi pa po tapos. Alam niyo sinong sumulat nito? Si Moses. Now, paano niya sinulat kung patay na siya at Psalms na po ito? Hindi po natin alam. Pero siya po nagsulat na ito. Next verse po tayo. That person, ikaw daw na susunod kay Lord, is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Alam nyo, this year pala, sabi ni Lord, may panahon ka para mapagpala at mamunga. Be patient. Be patient lang. Keep on walking in the right direction. Tapos sabi niya, whatever they do, they prospers, and not so the wicked. They are like chaff. Alam niyo ba yung chaff? Ano ba yung Tagalog ng chaff? Yung pong pinagtanggalan po ng palay. Anong tawag doon? Ipa. Ano po ang karakteristik ng ipa? Pag nagbistay ka po ng bigas sa bilao, madaling tangayin? Yung bigas o yung ipa? Ipa. Madaling matangay. Madaling maalis. Alam niyo, deception po sa ipa, mukhang may laman, pero ang ipa, walang laman. Sana po ngayong taon na to, hindi po yung mukhang may laman ka. Sana may laman talaga. Kasi ang may laman, hindi matatangay ng hangin. That the wind blows away. Last verse tayo. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Listen very carefully, mga kapatid. Tinitingnan ka ni Lord. Binabantayan ka ng Panginoon. How you walk, how you make, how you plan, how you make decision, how you invest. Pastor, bakit ka binabantayan ni Lord? Kasi mahal ka niya eh. Naiiyak ang Panginoon, nalulungkot ang Diyos, na nakikita ka na tinatahak mo yung maling direksyon, uulitin mo na naman yung nangyari last year. Tandaan mo, everybody ends up somewhere in life. And we always end up in purpose. I hope you will end up somewhere you won't regret, but rather, you will end up somewhere you will celebrate with your loved ones. Happy New Year po sa ating lahat. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Let us pray. Pero siguro awitin na po natin yung kanta na yan. Let's call the song leader. Simulan na natin to. But before we sing this song, tayo po ay magtaas ng kamay manalangin. Pumikit po ang ating mga mata. Sino po dito ngayong umaga na to kinakausap ni Lord? Maybe sinasabi mo, Pastor, parang ako po, Pastor, yung kinakausap ng Panginoon ngayong umaga na to. That's good. Pero kapatid, hindi sapat na kinausap ka lang ni Lord. Pakinggan mo maigi. You stop, look and listen. Huminto ka, pagbulay-bulayan mo. Because the principle of the path will always be applied to you. You can never break a principle, but it will break you if you will not follow it. Panginoon, magbabago ang lahat kung may magbabago sa buhay namin. Help us, Lord, to make a commitment ngayong taon na to, na simula ng pagbabago sa buhay po namin. Lord, apart from you, we can do nothing. You are the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus. Pero Lord, ngayong umaga na to, help us, Lord, to keep on following Jesus because Jesus will make our life better and make us better at life. Panginoon, help us to follow you ng totohanan at mabago po ang buhay namin sang-ayon po sa inyong mga pangako. Panginoon, salamat po dahil ang bagong direksyon na aming tatahakin ay magdadala sa amin sa isang magandang destinasyon sa dulo po ng taon na ito. Lord, salamat sa paalala, hindi quick fix ang kailangan namin ngayong umaga na to. Ang kailangan namin, Lord, a change of direction. Mentally, physically, emotionally, spiritually, financially. If we do that, oh God, things will get better at the end of this year. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Palakpakan po natin si Lord.